Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Count of Monte Cristo. Nagsimula ang eksena sa isang pagsasalaysay. Ikinukwento nito na noong 1815, si Napoleon Bonaparte ay napatalsik at ipinatapon ng mga mamamayan ng France sa isang malayong isla. Sa mga sumunod na araw, sino mang magpakita ng suporta dito ay ikinukulong at hinahatulan ng kamatayan. Sa ibang eksena, sa isang madilim na gabi sa Mediterranean Sea, may naganap na trahedya. Isang barko ang biglang nagliyab at nilamon ng alon. Sa gitna ng kaguluhan, tumalon sa dagat ang isang batang marinong nagngangalang Edmond at sinagip ang isang babaeng nalulunod. Tinulungan niya itong makaahon sa barko, ngunit sa halip na pasalamatan siya, galit ang sumalubong sa kanya. Ipinatawag siya ng kapitan ng barko na si Danglars na nagalit dahil kumilos si Edmond nang walang pahintulot. Bilang parusa, ipinakulong niya si Edmond sa ilalim ng deck. Kinuha naman ni Danglars ang liham na dala ng babae at sa kanyang pagkagulat, nalaman niya na ito ay sikretong mensahe mula kay Napoleon at ang babae ay isa sa kanyang mga taga-suporta. Kinaumagahan nang magkamalay ang babae, nagmakaawa ito kay Danglars na ibalik sa kanya ang liham. Ngunit humingi ito ng pera bilang kapalit. Tinakot pa siya na isusumbong ito sa kinauukulan. Dahil wala siyang ginto at walang ibang pagpipilian, bigong umalis ang babae. Samantala, pagdating ng barko sa Marseilles, bumaba ang babae at bago siya tuluyang umalis ng lungsod, nagpasalamat siya kay Edmond sa pagsagip ng kanyang buhay. Nang tanungin ni Edmond kung ano ang kanyang pangalan, nagpakilala itong Angeli at hiniling nitong kalimutan na siya dahil hindi na muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Hindi nagtagal, ipinatawag ng may-ari ng barko na si Monsieur Moral sina Danglars at Edmond upang tanungin ang dahilan ng kanilang pagkaantala. Mabilis na ibinintang ni Danglars kay Edmond ang lahat. Sinisi niya ang pagsagip nito sa isang estranghera na umano'y nagdulot ng malaking abala. Ngunit ang ikinagulat ng lahat, pumanig si Moral kay Edmond at pinuri ang kanyang katapangan sa halip na pagalitan ito. Sa isang matapang na desisyon, agad niyang tinanggal si Danglars at itinanghal si Edmond bilang bagong kapitan. Halos hindi makapaniwala si Edmond sa kanyang narinig. Dahil sa sobrang tuwa, nagmamadali niyang sinabi ang balita sa kanyang kasintahan na si Mercedes. Dito ay malalaman natin na palihim ang kanilang relasyon dahil ang babae ay mula sa isang mayamang pamilya samantalang si Edmond ay sa isang simpleng mandaragat lamang. Ngunit ngayon na siya ay kapitan na, pakiramdam niya ay karapat-dapat na siyang makilala ng pamilya ni Mercedes. Kaya't napagdesisyonan niya na hingin na ang kamay ni Mercedes sa kanyang mga magulang. Samantala, bumisita naman si Edmond sa kanyang ama na si Lewis, isang humble servant ng Angkang Morser. Ipinaalala niya kay Edmond na pasalamatan ang pamilya Morser sa pagsuporta sa kanyang pag-aaral sa Naval Academy. Kinabukasan, nakaharap ni Edmond ang pamilya Morser at ibinahagi ang magandang balita. Natuwa ang lahat, pati na rin ang anak ng mga ito na si Fernan na kaibigan at kababata naman ni Edmond. At sa mga oras na yun, ramdam ni Edmond na maayos na ang takbo ng kanyang buhay. Ilang sandali pa, dumating si Mercedes sa pagdiriwang at malalaman natin na pinsan ito ni Fernan at magkasama silang tatlo na nag-enjoy ng araw na yon. Pagkatapos ng kasiyahan, naglayag sina Fernan, Mercedes at Edmond para sa isang short trip. Doon, nag-open si Edmond ng kanyang nararamdaman sa kanyang kaibigan at ipinahayag na balak na nitong magpakasal. Nagulat naman si Fernan. Hindi nito alam na may kasintahan pala si Edmond. Ngunit nang sinabi nito na si Mercedes ang kanyang pakakasalan, biglang nanlumo si Fernan. Dahil ang totoo ay matagal na niyang lihim na iniibig si Mercedes at ng mga oras na yun, doon lamang niya naisip na ang babaeng minamahal niya ay mahal din ng kanyang kaibigan. Lumipas ang panahon at dumating na ang araw ng kasal. Magkasamang nakatayo sina Edmond at Mercedes sa loob ng simbahan, handang simulan ang kanilang bagong buhay. Ngunit habang isinasagawa ang seremonya, biglang bumukas ang mga pinto. Makikita natin na biglang dumating ang isang grupo ng mga opisyal at inaresto si Edmond nang walang anumang babala. Si Fernan
na isang tenyente sa militar ay nagtangkang tumulong ngunit wala rin siyang nagawa. Pagkatapos ay kinaladkad si Edmund sa harap ng lahat. Sa opisina ng prosecutor, dinala si Edmund sa harap ng isang lalaking nagngangalang Villefort. Litong-lito at takot na takot, tinanong ni Edmund kung bakit siya inaresto. Sa halip na sumagot, tinanong siya ni Villefort kung mayroon ba siyang mga kaaway. Binanggit ni Edmund ang kanyang nakuhang bagong promosyon at ipinaliwanag na simula noon ay galit na sa kanya si Danglars, ang dati niyang kapitan. Ngunit giit ni Edmund na wala siyang ginagawang masama. Sa mga oras na yon, ibinunyag ni Villefort ang isang paratang. Ayon dito, may nagsumbong na si Edmund ay isang taga-suporta ni Napoleon. Dagdag pa nito, si Edmund ay mayroong dalang sikretong liham mula sa ipinatapong pinuno at ang sulat ay natagpuang nakatago sa diary ni Edmund sa loob ng barko. At saka lamang niya naalala ang babaeng sinagip sa dagat. Tiyak niyang sa babae galing ang liham. Ipinaliwanag ni Edmund na hindi sa kanya ang liham at pagmamay-ari ito ng isang babae na nagngangalang Angeli. Pagkarinig pa lang sa pangalan ay biglang kinabahan si Villefort. Inutusan niya na ikulong muna si Edmund para sa karagdagang investigasyon at agad na ipinatawag ang mga saksi mula sa barko. Dumating sina Danglars at isa pang mandaragat na si Cataris. Dumating din si Fernand, umaasang malalaman kung ano ang totoong nangyayari. Ipinakita ni Villefort ang liham sa lahat at sinabi niya na tumistigo sina Danglars at Cataris laban kay Edmund na nagsasabi na taga-suporta ito ni Napoleon. Napakabigat ng paratang at ang sino mang kakampi kay Edmund ay mawawasak ang sariling reputasyon. Sa mga oras na yun, nakaramdam ng pag-aatubili si Fernand na tumulong, naghahalo ang kanyang pagiging tapat at ambisyon sa kanyang isip. Ngunit dahil nananaig ang selos niya kay Mercedes, nagpasya siya na ipagkanulo si Edmund at kinumpirma ang paratang laban dito. Sa sandaling iyon, wala nang natira upang magtanggol kay Edmund, kaya't ikinulong ito at dito nagsimula ang kanyang pagbagsak. Dahil sa pangyayaring ito, nagsimula ang kwento ng The Count of Monte Cristo. Sa ibang eksena, sa isang lihim na lugar, makikitang dinalaw ni Villefort ang kanyang kirida na si Victoria na malapit ng mga anak ng mga oras na yon. Para naman kay Edmund, isang estranghero si Villefort, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ang katotohanan ay kapatid ito ni Angeli, ang babaeng kanyang sinagip at tunay na taga-suporta ni Napoleon. Samantala, nang magkaharap ang magkapatid, galit na galit si Angeli kay Villefort. Sinisisi niya ito sa pagkondena sa isang inosenteng tao. Sumagot si Villefort na ginawa niya lamang iyon upang protektahan ang dangal ng kanyang pamilya. Ngunit hindi naniwala si Angeli sa paliwanag nito. Nagpasya itong isakripisyo ang sarili at aminin sa lahat ang kanyang ginawa upang mailigtas si Edmund. Dahil sa galit at takot sa kahihiyan, nawala sa sarili si Villefort. Sa tindi ng galit, inatake niya si Angeli at sinakal upang hindi ito makapagsalita. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay maaari ba akong makahingi ng like? Simpleng bagay lang yan pero napakalaking tulong sa akin yan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel ay pasubscribe naman po. Maraming salamat. Lumipas ang 4 na taon sa kalaliman ng dagat sa isang malayong kulungan sa isang isla, unti-unting nabubulok ang buhay ni Edmund sa isang malamig at madilim na selda. Mahaba na ang kanyang buhok, marumi ang kanyang kasuotan at halos wasak na ang kanyang kalooban. Ibang-iba na ang kanyang itsura. Araw-araw dumarating ang mga bantay para lamang tingnan kung buhay pa ang mga bilanggo. Iyon ang naging paulit-ulit na buhay ni Edmund, araw-araw, taon-taon. Hanggang sa isang gabi, mayroong pumukaw sa kanyang katahimikan. May narinig si Edmund na mahinang pagkatok mula sa loob ng pader. Nagtaka siya at idinikit ang kanyang tenga sa bato. Biglang gumalaw ang isang brick. Gamit ang isang ordinaryong kutsara, mabilis na inalis ni Edmund ng bato. Sa likod ng pader, sumilip ang anino ng isa pang bilanggo. Ngunit bago pa sila makapagsalita, umalingaw-ngaw ang mga yabag, hudyat na paparating na ang bantay. Mabilis namang naglaho ang estranghero. Nang gabing iyon, muling inalis ni Edmund ang mga bricks at nadiskubre ang isa pang lagusan. Hindi nagdalawang isip pa si Edmund at pinasok agad ito. Sa kabilang dulo ay naroon ang lalaking nakita niya, isang matandang bilanggo na nagngangalang Ave Faria.
Agad siya nitong tinulungang makapasok ng tuluyan sa tunnel at nang makapag-usap sila, sinabi ni Abe na 6 na taon na siyang naguhukay ng lagusan para makatakas. At sa tindi ng kanyang pagsisikap, aksidente niyang nabutas ang pader patungo sa selda ni Edmund. Ayon pa dito, kung may katuwang lamang siya ay matagal na sana siyang nakalabas sa seldang iyon. Si Edmund na sabik sa kalayaan ay agad na pumayag na tumulong. Mula noon, sabay silang naghukay gabi-gabi gamit ang kutsara at puno ng lupa ang bawat paghakot. Lumipas ang maraming taon at patuloy silang nagsumikap na dalawa. Samantala, malalaman natin na si Abe ay hindi isang ordinaryong bilanggo. Siya ay isang iskolar, pantas at tinuro niya kay Edmund ang lahat ng kanyang nalalaman, mga wika, kasaysayan, pilosopiya at matematika. Kasabay ng paglalim ng lagusan, lalo namang lumalawak ang isip ni Edmund. Unti-unting bumabalik ang pag-asa sa kanyang puso, pinalakas ng iisang pangarap ang muling makita si Mercedes. Isang araw, ibinahagi ni Abe ang isang lihim. Ikinuwento niya kay Edmund ang alamat ng kayamanang Templar, isang napakalaking kayamanan na nakumpiska noong panahon ng digmaan. Kinuwento nito na noong 1307, iniutos ni Haring Philip na dakpin ang mga Templar at samsamin ang kanilang mga kayamanan. Ngunit nawala ang kayamanan at namatay ang mga Templar ng isa-isa, dala-dala ang sikreto hanggang sa kanilang libingan. Doon, ibinunyag ni Abe ang katotohanan. Siya ang huling estudyante ng Templar Order at alam niya ang eksaktong lokasyon ng kayamanan na nakabaon sa isla ng Monte Cristo. Lumipas pa ang 10 taon at dumating ang isang trahedya. Habang naguhukay ang dalawa, bumagsak ang lagusan, gumuho ang lupa at nataganan si Abe ng bumagsak na mga bato. Mabilis siyang hinila ni Edmund, desperado na mailigtas ang matanda, ngunit huli na ang lahat. Sa kanyang huling hininga, ibinulong ni Abe kay Edmund ang eksaktong lugar kung saan nakatago ang kayamanan. Ilang saglit pa, pumanaw na ito sa mga pisig ni Edmund. Samantala, nang malaman at makita ng mga bantay ang bangkay, inilagay nila si Abe sa isang burial sack. Ngunit pag-alis ng mga bantay, agad na pinalitan ni Edmund ang katawan at siya mismo ang pumasok sa loob ng sako. Dahan-dahang inangat ang sako, dinala ng 2 bantay ang bangkay sa bangin at itinapon ito sa dagat. Hindi nila alam kung sino ang nasa loob nito. Nang maramdaman na nasa ilalim na siya ng tubig, mabilis na binuksan ni Edmund ang sako at lumangoy patungo sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos ng mahigit 14 na taon sa impyerno, sa wakas ay nakatungtong si Edmund sa pangpang bilang malayang tao. Lupaypay at pagod, bumalik siya sa kanyang lugar, umaasang muling matagpuan ang buhay na minsan ay naging kanya. Ngunit tahimik at abandonado na ang bahay, ibang-iba sa dati niyang iniwan. Ilang sandali pa, dumating ang isang tagabantay at iniutos sa kanya na umalis na siya sa lugar na iyon. Nagmakaawa naman si Edmund na makibalita tungkol sa kanyang amang si Lewis. Sinabi nito sa mabigat na tinig na nagpakamatay si Lewis matapos malaman na patay na si Edmund sa kulungan. Nang mga sandaling iyon, gumuho naman ang mundo ni Edmund sa kanyang narinig. Tinanong niyang muli ito tungkol kay Mercedes, ngunit sinabi ng bantay na ikinasal na ito kay Fernan at ngayon ay nakatira na sila sa Paris kasama ang kanilang anak. Nawasak at nag-iisa, lumakad si Edmund palayo sa tahanang minsang nagbigay sa kanya ng pag-asa. Wala nang natira sa kanya, ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, may bagong damdamin na unti-unting sumisibol na mas malakas kaysa sa kawalan ng pag-asa. Hindi na nag-aksaya ng oras si Edmund. Sumakay siya sa isang bakanting barko sa daungan at naglayag patungo sa Monte Cristo. Sinunod niya ang huling habilin ni Abe. Nakarating siya sa isla at pumasok sa isang sinaunang libingan na nakatago sa mga bato. Doon, nagsimulang magbago ang kapalaran ni Edmund. Sa loob ng silid na bato, natuklasan niya ang mga bundok ng ginto at hiyas. At dito ay nalaman niya na tunay ang maalamat na kayamanan na binanggit ni Abe.
Sa sandaling iyon, si Edmund na minsang nakaramdam ng isang walang pag-asang bilanggo, ngayon ay nakaramdam na muli siya ng isang tao na makapangyarihan, may layunin at may daan patungo sa katarungan. Lumipas ang 5 taon. Sa isang tahimik na nayon, binisita ng isang pari si Cataris na ngayon ay nabubuhay sa kahirapan, nalunod sa pagsisisi at kalungkutan. Ibinigay ng pari kay Cataris ang isang diamante. Sinabing ito ay regalo mula kay Edmund bago ito pumanaw bilang pasasalamat sa pagiging nag-iisang kaibigan ni Edmund. Sa labis na pagkabigla, umiling si Cataris at tinanggihan ang hiyas. Sinabi niya na hindi siya karapat-dapat sa kabutihang iyon. Sa halip, inaamin nito ang katotohanan na si Edmund ay kanyang ipinagkanulo. Ikinuwento niya na si Danglars ang nagplano ng kasinungalingan habang si Fernan ay sumuporta rito sa pamamagitan ng peke at maling testimonya upang makasama niya si Mercedes. Ang nag-iisang tao na lumaban upang iligtas si Edmund ay ang kanilang amo na si Moral. Ngunit dahil kay Danglars, nawalan ng lahat si Moral nang ideklara na si Edmund ay patay na, napilitang muling kunin ni Moral si Danglars. Ngunit tuluyan siyang winasak ni Danglars sa pamamagitan ng pagsira sa mga barko ng kumpanya. At nang mabangkarote si Moral, binili ni Danglars ang lahat ng ari-arian niya sa murang halaga. 2 buwan ang lumipas, nagulat ang lahat nang bumalik ang mga nawawalang barko na napatunayan na ang lahat ng ito ay isang panlilinlang. Ngunit hindi naparusahan si Danglars dahil siya ay pinoprotektahan ng prosecutor na si Villefort. Samantala, ang kirida ni Villefort na si Victoria ay kalaunan na naging asawa ni Danglars at magkasama silang umangat sa yaman at kapangyarihan sa lungsod. Nanahimik naman si Cataris dahil natatakot siyang lumaban dahil kung sino man ang tumutol kay Danglars o kay Villefort ay matutulad kay Angeli. Nang tanungin ng pari kung ano ang nangyari dito, ipinaliwanag ni Cataris na iniutos ni Villefort kay Danglars na dukutin si Angeli at ibenta sa isang bordel. Tahimik namang nakinig ang pari at pagkatapos ay tumayo upang umalis. Ngunit habang papalayo ito, nagbago ang kalmado nitong ekspresyon. Lingid sa kaalaman ni Cataris, ang kausap niyang pari ay walang iba kundi si Edmund na nagpanggap lamang. Ngayon, nanalantad na sa kanya ang katotohanan, gumawa siya ng pangako sa sarili. Wawasakin niya ang bawat buhay na sumira sa kanya. Samantala, walang sinayang na oras si Edmund. Agad niyang hinanap si Angeli at natagpuan niya itong mahina, nakaratay sa kama at halos mamatay na. Nais niya itong dalhin sa hospital, ngunit tumanggi si Angeli. Sa halip, nagmakaawa itong iligtas ang isang batang lalaki, ang lihim na anak ni Villefort at Victoria. Taon nang nakalipas, sinundan niya si Victoria sa Paris at natuklasan ang nakatagong bahay ni Villefort. Sa kanyang nangihinang katawan, ibinunyag ni Angeli ang katotohanan. Plano niyang patayin ito. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang hakbang ay narinig niya si Victoria na sumisigaw habang ito ay nanganganak. Sa gabing iyon, nakita ni Angeli si Villefort na may daladalang kahoy na kabaong sa hardin kung saan niya ito ibinaon. Pagkaalis niya ay hinukay ni Angeli ang kabaong. Sa loob nito ay nakita niya ang isang bagong silang na sanggol. Lumalabas na balak patayin ni Villefort ang sarili niyang anak. Dahil sa pagkagulat at takot, hindi na itinuloy ni Angeli ang paghihiganti at niligtas na lamang niya ang sanggol. Iniwan niya ang bata sa isang ampunan, ngunit bago siya makatakas, siya ay nahuli at ibinalik sa bordel. Kinabukasan, pumunta si Edmund sa ampunan. Nakilala niya ang bata na ngayon ay isa ng binata na nagngangalang Andrea. Ikinuwento ni Edmund sa kanya ang katotohanan at inalok ng isang bagay na hindi lamang babago sa kanyang buhay, kundi upang makapaghiganti sa taong nagtangkang patayin siya ng walang kalaban-laban. Dahil sa mga narinig, lalong tumindi ang galit nito kay Villefort kung kaya pumayag si Andrea sa alok ni Edmund. Lumipas ang 5 taon, umalis si Fernan sa militar at ibinuhos ang buong atensyon sa politika. Sa kanyang seremonya ng pamamaalam, nakatayo sina Mercedes at ang kanilang anak na si Albert ng buong pagmamalaki sa kanyang tabi. Samantala, nagmamasid mula sa malayo at nakatago sa gitna ng tao. Tahimik na pinagmamasdan ni Edmund ang buhay na ninakaw sa kanya ni Fernan.
Sa kanilang pag-uwi matapos ang seremonya, biglang ninakawan si Fernan habang ito ay nasa kanyang sasakyan. Mabilis namang hinabol ni Albert ang magnanakaw, ngunit isa pala itong patibong. Sa isang madilim at bakanteng eskinita, siya ay inatake at binugbog ng isang grupo ng mga tulisan. Bago siya tuluyang tapusin, may isang misteryosong lalaki na tumulong sa kanya at madali nitong natalo ang mga kaaway. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Count of Monte Cristo. Nagpasalamat naman si Albert sa kanya. Ang hindi niya alam ay si Edmund pala ang lalaki sa likod ng maskara. Ilang sandali lang, lumabas si Andrea mula sa likuran at sinuntok si Albert na naging dahilan upang mawalan ito ng malay. Lumalabas na ang eksenang iyon ay planado lahat. Ang mga magnanakaw ay mga bayarang tao na inupahan ni Edmund bilang bahagi ng kanyang malaking plano. Ngayon na mayaman na siya at hindi na makilala dahil sa bagong anyo nito na itinago ang pagkakakilanlan sa likod ng maskara, binigyan niya ng bagong titulo at bagong buhay ang sarili bilang Count of Monte Cristo. Kinabukasan, nagtagumpay ang plano ni Edmund. Dumating si Fernan at Albert sa barangyang bahay ng Count upang magpasalamat. Ibinalik din ni Albert ang isang baril na aksidente niyang naiwan. Ngunit ngumiti lamang si Edmund at sinabi kay Albert na itago niya na ang baril at ipinaliwanag na marami pa siya nito. Sa loob, ipinagmalaki ni Edmund ang kanyang maraming koleksyon ng mga baril. Nagpractice sila ng pagbaril ng sabay at namangha naman si Fernan sa husay ni Edmund. Kalaunan, umalis na si Fernan. Ngunit nanatili naman si Albert at sabik na tuklasin pa ang mundo ng Count. Bago umalis, inimbitahan ni Fernan ang Count sa isang pangangaso sa susunod na linggo. Sa una, tumanggi si Edmund. Ipinaliwanag na dapat niyang samahan ng isang prinsipe ng Italia na darating upang bumisita. Ngunit iginiit ni Fernan at iminungkahi na isama niya na rin ang prinsipe. Sa huli, pumayag din si Edmund. Samantala, habang naglalakad sa mansyon, narinig ni Albert ang isang tinig na umaawit. Dito niya natagpuan ang isang magandang dalaga na tumutugtog ng instrumento. Dumating si Edmund at pinakilala siya bilang Heidi, ang kanyang ampun na anak na babae. Kaagad na naakit si Albert at humiling na makilala siya ng formal. Pumayag si Edmund, ngunit binalaan siya na huwag masyadong makipaglapit sa kanya dahil malalim ang pinagdaraanan ni Heidi. Ikinuwento niya na pinatay ang kanyang ama at naibenta siya bilang alipin noong siya ay bata pa. Patuloy siyang hinahabol ng kanyang nakaraan at hindi papayagan ni Edmund ang saktan muli siya ng sino man. Pagkatapos ng kanilang pagpapakilala, umalis si Albert ngunit nanatiling lihim sa kanya ang katotohanan. Pinatay ni Fernan mismo ang ama ni Heidi. Ngayon, ang buhay ni Heidi ay nakatuon sa isang layunin. Ito ay ang maghiganti. Siya, si Edmund at si Andrea ay may iisang kaaway at iisa ang kanilang layunin, ang wasakin ang mga taong minsang sumira sa kanilang buhay. Isang linggo ang lumipas, dumalo sina Edmund at Andrea sa pangangaso. Sa sandaling iyon, nakita ni Andrea ang kanyang tunay na ama sa unang pagkakataon, si Villefort, ang lalaking naglibing sa kanya ng buhay noong sanggol pa siya. Sa harap ng mga maharlika, ipinakilala ni Edmund si Andrea bilang Prince Cavalcanti ng Italia. Pagkatapos ng pangangaso, inutusan ni Edmund si Andrea na lapitan ang anak na babae ni Danglars, si Eugene. Dahil lang isang taong gahaman tulad ni Danglars ay tatanggapin ang kahit sino mang manliligaw na mukhang mayaman at may impluensya. Di nagtagal, ipinakilala ni Fernan ang kanyang asawa sa Count of Monte Cristo. Sa sandaling marinig ni Mercedes ang kanyang boses, nanlamig ang kanyang puso. Nakilala niya ito, ngunit mabilis siyang pinakalma ni Albert. Tiniyak na isang mabuting tao ang Count. Pinilit ni Mercedes na ngumiti, ngunit sa kanyang mga mata, ang takot at pagdududa ay unti-unting sumisibol. Sa sumunod na gabi, nag-host si Danglars ng isang marangyang handaan at inimbitahan sina Edmund, Andrea, Heidi bilang mga panauhin. Sa oras ng handaan, ikinuwento ni Fernan ang pinakabagong balita. Ang isang malaking pahayagan na El Impartial ay binili ng isang Ingles na nagngangalang Halifax. Agad na tumugon si Edmund.
Tinawag niya si Halifax na pinakamalaking karibal, isang kriminal na nagsasapubliko ng kasinungalingan at nagmamanipula ng opinyon ng publiko sa pamamagitan ng pekeng balita. Ilang oras ang lumipas, nagsimula nang umalis ang mga panauhin. Nilapitan ni Albert si Heidi at ibinalik ang kanyang pamaypay na nalimutan nitong dalhin. Inimbitahan naman ni Edmund si Albert sa isang espesyal na hapunan na balak niyang ganapin. Isang pagtitipon kung saan inaanyayahan niya din ang pamilya ng Danglars at Villefort. Pagkatapos, habang pauwi, natuklasan ni Heidi ang isang lihim na mensahe na nakatago sa loob ng pamaypay. Ibinigay niya ito kay Edmund. Ito ay liham mula kay Albert na humihiling na magkita sila sa isang hardin. Kinabukasan, pumunta si Heidi upang makipagkita kay Albert. Nagsinungaling siya dito at sinabing hindi siya nagpaalam kay Edmund. Nag-uusap sila ng matagal at unti-unti napagtanto ni Heidi na tunay ang pagmamalasakit sa kanya ni Albert. Sa kanyang pag-uwi, nalaman niya na hindi pupunta si Albert at Mercedes sa hapunan na iahanda ni Edmund. Tanging si Fernan lamang ang makakarating. Napansin naman ni Edmund ang pagbabago sa ugali ni Heidi mula nang makilala nito si Albert. Pinaalalahanan niya si Heidi tungkol sa kanilang misyon na mag-focus sa paghihiganti, hindi sa pag-iibigan. Nang gabing iyon, nag-host si Edmund ng maingat at planadong hapunan sa isang pamilyar na lugar, ang mismong bahay kung saan inilibing ni Villefort ang kanyang bagong silang na anak ng buhay. Nang dumating sina Villefort at Victoria, namangha at kinilabutan sila at agad na nakilala ang lugar. Habang naghahapunan, ipinaliwanag ni Edmund na binili niya ang bahay matapos marinig ang mga sabi-sabi na ito ay pinaniniwalaang may multo. Ikinwento niya ang isang nakakakilabot na kwento tungkol sa isang maharlikang naglibing ng kanyang sanggol dito. Nanlaki ang mga mata ni Villefort at Victoria, namutla at nabahala, habang si Danglars naman ay lumapit ng may pananabik at nais marinig pa ang ibang detalye. Sinabi ni Edmund na hinukay niya ang isang kahoy na kabaong mula sa hardin sa ibaba, ngunit hindi niya ito binuksan. Makikita naman si Andrea na masusing nakatingin kina Victoria. Pagkatapos, dinala niya ang mga panauhin sa lugar upang sabay-sabay nila itong buksan. Makikita naman ang takot at pangamba sa mukha ni Villefort at Victoria. Inihanda nila ang sarili sa anumang hindi magandang kahihinatnan. Natatakot na mabunyag ni Edmund ang kanilang nakaraan. Ngunit nang buksan ang kabaong, isa lamang lumang tela ang laman nito. Walang labi, walang ebidensya, kaya't nakahinga ng maluwag sina Villefort at Victoria. Kinabukasan, may pagdududa at hindi mapakali. Nagpasya si Villefort na imbestigahan ang pinagmulan ng Count. Lihim siyang nakipagkita kay Halifax, umaasang matuklasan kung sino talaga ang misteryosong Count. Sinabi ni Halifax na kinamumuhian niya ito mula nang magkita sila sa Italia. Tinanong ni Villefort kung totoo bang napakayaman ng Count gaya ng sinasabi nito. Pinatunayan naman ni Halifax na ang Count of Monte Cristo ang pinakamayamang tao sa Italia. Dahil dito, umalis na si Villefort na kontento na sa sagot ni Halifax nang hindi nalalaman ang katotohanan. Lingid sa kanyang kaalaman, nagpanggap lamang si Edmund bilang Halifax na pinapalakad ang buong kwento mula sa dalawang panig. Ilang araw ang lumipas, ang pahayagang El Impartial ay naglabas ng nakakagulat na headline na nagsasabing ninakaw ang mga barko ni Danglars sa Marseilles. Kumalat ang panik at bumagsak ang stock ng kanyang kumpanya, ngunit nakatanggap naman si Fernan ng balita mula sa military port na ang lahat ng barko ni Danglars ay naroon pa rin. Ang balita sa pahayagan ay isang kasinungalingan lamang. Pinilit ni Villefort si Danglars na kasuhan si Halifax para sa kasong defamation. Ngunit dahil nang ibabaw ang kasakiman, nakakita si Danglars ng isang pagkakataon. Dito ay naisip niya na bilhin ang lahat ng stock habang mababa ang presyo at saka magsasampa ng kaso upang tumaas muli ang presyo nito at kumita ng mas malaking kayamanan. Isang problema lamang ang kanyang nakikita. Para maisakatuparan agad ang plano, kailangan niya ng $500 milyong at isang tao lamang ang makakapagpahiram ng ganoong halaga, ang Count of Monte Cristo. Nagmamadaling pumunta sina Danglars, Fernan at Villefort kay Edmund upang manghiram ng napakalaking halaga ng pera. Pumayag naman si Edmund at nagkukunwaring nasa kanilang panig.
Nag-alok si Danglars ng collateral na nagkakahalaga ng $200 milyong na mga ari-arian nito. Noong una ay tumanggi si Edmond, ngunit iginit ni Danglars na ito ay palatandaan ng kanilang pagkakaibigan, kaya pumayag na rin ito sa huli. Nangako rin si Danglars na ibabalik ang buong halaga sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos, sinabi ni Villefort na kakasuhan niya sa korte si Halifax at tuluyang wawasakin sa publiko. 1 linggo ang lumipas at dumating na ang matagal nang hinihintay, ang paglilitis laban kay Halifax. Ngunit sa simula ng sesyon, nakatanggap ang hukom ng balita na wala si Halifax sa lungsod. Sa halip, nagpadala siya ng kinatawan upang tumalo sa kanyang ngalan. Samantala, bago ang araw na iyon, sa daungan ng Marseilles, lihim na isinagawa ni Cataris at ng kanyang mga tauhan ang isang misyon. Dito ay nagkunwaring pari si Edmond at iniutos sa kanila na nakawin ang lahat ng barko ni Danglars. Bumalik ang eksena sa loob ng korte. Dumating ang kinatawan. Makikita na nagkaroon ng tensyon ang madla dahil ang representative ni Halifax ay walang iba kundi si Andrea. Nakatayo ito sa harap ng hukom. Idineklara ni Andrea na talagang ninakaw ang mga barko ni Danglars. Hinikayat pa niya ang korte na beripikahin ito sa mga otoridad sa daungan. Pagkatapos, ibinunyag niya ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya ang bata na minsang inilibing ng buhay ni Villefort. Bilang patunay, ipinakita niya ang tela mula sa kahoy na kabaong na may fingerprint ni Villefort. Nataranta si Villefort at inakusahan si Andrea ng kasinungalingan. Galit na tumugon si Andrea at pinilit ang kanyang ina na naroon din sa korte na aminin ang katotohanan. Sa takot, lumabas si Villefort mula sa korte na puno ng kahihiyan. Samantala, si Danglars na lubos na nawasak at desperado ay dumiretso sa Count of Monte Cristo upang humingi ng dagdag na oras sa pagbabayad ng utang. Ngunit tumanggi si Edmond. Sinabi niya kay Danglars na umalis na sa lungsod dahil wala na siyang pag-aari. Ang lahat ng kanyang kayamanan ay pag-aari na ng Count. Bumagsak si Danglars sa gulat. Sa sandaling iyon, tinanggal ni Edmond ang kanyang maskara bilang maharlika at ibinunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Siya si Edmond Dante, ang taong sinira ni Danglars. Sa labis na kahihiyan, tumakas si Danglars nang walang natira sa kanya. Samantala, sa ibang bahagi ng korte, napuno ng galit si Andrea dahil sa matagal na kinikimkim na sakit at hinanakit. Sinaksak niya si Villefort hanggang sa ito ay mamatay. Dahil dito, agad siyang pinaputukan ng mga gwardya. Bumagsak si Andrea sa tabi ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Sumigaw naman si Heidi sa pagkabigla, nalungkot at nagdalamhati siya dahil ang taong itinuturing niyang kapatid ngayon ay wala na. Sa kanyang kalungkutan, sinisi niya si Edmond dahil pinuno nito ng galit ang puso ni Andrea sa paghihiganti. Iginiit ni Edmond na si Andrea ang gumawa ng sariling desisyon, ngunit tumanggi si Heidi na makinig dito. Tinawag niya si Edmond na halimaw na binubuhay ng galit. Lumipas ang mga araw. Sumulat si Heidi kay Albert at sinabing kalimutan na siya at tuluyan ng lumayo sa kanya. Ngunit si Albert na lubos na umiibig ay hindi pinansin ang pakiusap nito. Nagmadali itong pumunta patungo sa bahay ni Heidi at inamin ang kanyang damdamin. Sinabi nito na handa itong tumakas kasama siya at magsimula sila ng bagong buhay. Noong una ay nag-atubili si Heidi, ngunit sa huli ay lumabas ang tunay niyang nararamdaman para kay Albert. At sa wakas, pumayag siyang umalis kasama ito. Ngunit bago sila makalabas, dumating si Edmond at hinarangan sila. Iniutos niya kay Heidi na sabihin kay Albert ang buong katotohanan. Nag-atubili man, isinuwalat ni Heidi ang lahat. Siya ay isang prinsesa mula sa Turkey at ang kanyang mga magulang ay pinatay ni Fernand, ang ama ni Albert. Inamin niya na dumating siya sa Paris upang maghiganti. Nang marinig ito, labis na nasaktan si Albert. Hinarap niya si Edmond. Napagtanto niya na noong una pa lamang ay pinlano niya na ang lahat. Dahil sa labis na galit, hinamon ni Albert si Edmond sa isang duelo sa pagsikat ng araw. Nagmakaawa si Heidi na huwag tanggapin ni Edmond, ngunit pumayag pa rin ito sa kanyang hamon. Para sa kanya, hindi ito tungkol kay Albert kundi kay Fernand. Nais ni Edmond na maramdaman ni Fernand kung paano mawalan ng isang anak na pinakamamahal niya.
Samantala, ng gabing iyon, dumating si Mercedes upang harapin ang Count. Inamin nito na umpisa pa lamang ay naghinala na ito na siya si Edmond Dante. Humingi siya ng paumanhin dito habang umiiyak. Ipinaliwanag na nagpakasal lamang siya kay Fernan matapos malaman na patay na siya. Tahimik na iniabot ni Edmond sa kanya ang dokumentong pirmado ni Fernan. 20 taon na ang nakalilipas. Ang mismong testimonya na nagpadala sa kanya sa bilangguan at nagdeklara na siya ay patay na. Nagmakaawa naman si Mercedes kay Edmond na huwag idamay sa galit ang anak nilang si Albert na walang ginawang kasalanan. Nagsusumamo ito na siya at si Fernan na lamang ang parusahan, ngunit tumanggi si Edmond at ipagpapatuloy niya ang duelo. Kinabukasan, naganap ang duelo sa pagitan ni Albert at Edmond sa isang lugar. Habang magkatapat ang dalawang lalaki, itinaas ni Albert ang kanyang baril habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Si Edmond, nakalmado at mahinahon, ang unang pumutok, ngunit sinadya niyang hindi patamain ng bala. Sa sandaling iyon, nakatayo lamang si Albert at hindi makagalaw, gulat na gulat at takot na takot. Pagkatapos, umalis si Edmond at iniwan si Albert ng ligtas. Ilang sandali pa, bumalik si Edmond sa bahay upang sunduin si Heidi. Sinabi niya dito na sinadya niyang iligtas ang buhay ni Albert. Kasabay nito, nagpakalat din siya ng peking balita sa buong lungsod. Ipinaalam niya sa lahat na patay na si Albert. Ngayon ay iniisip ng lahat na wala na si Albert. Hinikayat ni Edmond sina Albert at Heidi na tumakas at lumayo upang magsimula ng bagong buhay at hanapin ang kaligayahan na hindi niya naranasan kasama si Mercedes. Napuno naman si Heidi ng kaginawahan at kaligayahan. Sa wakas, makakasama na niya ang lalaking mahal niya, malaya mula sa takot at paghihiganti. Samantala, si Mercedes na alam na ang buong katotohanan at ang mga kasalanan ng kanyang asawa ay nagdesisyon na iwan na si Fernan. Sa mga sandaling iyon, miserable at puno ng galit si Fernan. Hindi nagtagal, pinuntahan niya si Edmond at pumasok sa pagmamay-ari ng Count of Monte Cristo nang walang pahintulot. Lumabas si Edmond upang harapin siya. Hindi na ito nagtago sa likod ng maskara. Sa wakas, napagtanto ni Fernan na ang maharlikang Count na supira sa kanya ay si Edmond Dante. Ang kanilang pagtatapat ay nauwi sa isang mabagsik na labanan ng espada. Nagtagpo ang kanilang matutulis na bakal habang nagduduelo. Nakagawa si Edmond ng isang malupit na pag-atake. Nahati niya ang espada ni Fernan sa dalawa, ngunit bago pa bumagsak si Fernan, sumugod ito at isinaksak ang kanyang espada sa katawan ni Edmond. Sugatan at nangihina, tiniis ni Edmond na huwag bumagsak. Sa pamamagitan ng matinding determinasyon, muli siyang tumayo. Hinila ang espada mula sa kanyang katawan at tuluyang nadisarmahan si Fernan. Sa pagkakataong iyon, nakahiga si Fernan sa lupa, sugatan at wala ng lakas ang kanyang mga paa. Ngunit hindi ginawa ni Edmond ang huling pag-atake. Sa halip ay iniwan niya ito habang ito ay nangihina. Sinabi niya dito na mabubuhay si Fernan, ngunit mabubuhay ito sa pagdurusa ng pagkawala ng lahat ng kapangyarihan at ng bawat mahal niya sa buhay. At iyon ay sapat ng parusa para sa kanya. Lumipas ang mga araw at sa huling pagkakataon, makikita muling naglalayag si Edmond sa malawak na dagat. Bago natin sabihin ang moral lesson, ay shoutout muna sa mga member na nag-join sa ating channel. Sina kaibigang Margarita at Crisoa Nata. Mabuhay kayo and God bless! By the way, gusto ko po kayong i-shoutout lahat. Kaya lang, hindi na tayo makakapagkwento. Puro greetings na lang ang recap natin pag nagkataon. Gayunpaman, maraming salamat po sa inyong mainit na suporta. Ang moral lesson ng kwentong ito ay sa isla kung saan ikinulong si Edmond ay dapat ding ikulong ang mga kurakot na politiko sa ating bansa para siguradong mabulok na ang mga buhaya na yan. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka.
Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.